Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. And now, I can officially state that the impeachment is now dead. Noong pong Mayo, matapos ang halalan, sinabi ko na sa inyo, this impeachment is now dead in the water. At maraming mga natuwa, mas natuwa, pero meron din mga bumabati ko sa akin na sino daw ba ako, para daw ba ako si Madam Auring, na ako na nagsasabi that the impeachment is dead, hindi pa raw ito patay. At ganoon pa rin ang inaasahan din ng mga prosecutors sa House, sina ex-senator and now Congressman Leila de Lima, and the supposed prosecutors na so eager na umpisa na itong impeachment. Sinasabi nila, matutuloy pa rin ito. But we knew all along, this is already dead. For several reasons. Number one, because of the result of the election. Yung resulta ng election is a declaration from the people that they are not in favor of this impeachment that they have filed in the House of Representatives and then elevated to the Senate. Ayaw ng tao nito. The result is a resounding defeat for the administration candidates. Yung administration candidates dito yung pong galing sa Partido Federal na kahit na isang kandidato ay walang pumasok sa kanila. Yung mga iba pong nanalo doon sa alyansa ng national government ng Malacanang came from different parties. Hindi po sila kasama officially sa Partido Federal. So they can switch sides anytime. At nung pong nagbotohan na nga sa Senado, naging manifest nito, malinaw na even those senators na supposedly ay administration senators did not vote in favor of the impeachment proceeding immediately. Ang nangyari, niremand pa ito sa House. At the second reason for that is that dahil nga doon sa mga inherent na defect nitong impeachment na ito, the defense was given the opportunity to challenge it in the Supreme Court. And when it happened, you know it's dead. Patay na ito. Because ang linaw-linaw pati talaga ng mga depekto dito sa impeachment complaint na ito. Aside from that, ito pang mga deklarasyon nila Toby Chanco kung ano talaga yung konsiderasyon for the filing. He was the one who categorically stated that the 150 million na ipinangako, ibinigay sa mga congressman in the form of ayuda, mga AKAP, AIX, ito ay naging very critical material sa kanilang pagpirma. At sinabi niya pa nga na ayaw niya nitong impeachment complaint na ito. And so now, we are here. Kagaya ng sinabi ko nung Mayo, patay na itong impeachment ito. And finally, the Supreme Court tinuldukan na nga lahat ng spekulasyon tungkol dito sa impeachment. The question is, what happens next? Well, technically, kailangan nila maghintay na isang taon pa uli bago sila makapag-file. And this may be their last shot at an impeachment because di na sila pwedeng mag-file ng impeachment 1 year before the election. So, their last shot will be in 2026. So, inaasahan ba natin na may mababago sa approach ng national government? I think not. I think they will continue to pursue this attack against Sara Duterte by all means necessary. Kasi this is the only way they can win against Sara at this time. Ano kung maghalalan ngayon, panalo po si Sara. The administration has no candidate. Yung mga survey na pinalalabas nila na tumataas daw ang rating ni Bongbong Marcos is of no consequence because he is not a candidate in 2028. Ang tanong dyan, sino sa mga kandidato, sinong nasa partido ngayon ang mayroon ng Partido Federal o ng administrasyon ang pupwedeng ilaban kay Sara Duterte? Wala. Wala pong pupwede. Ang ginugroom nila si Romualdez na potential candidate is really not picking up. People don't like him. Ayaw ng tao sa kanya. Trapong-trapo kasi ang dating niya. Remember yung kanyang pagpapamasa? Hey! Didn't work. Umubra lang yan sa Leyte kasi wala siyang kalaban. Kasi sa tulong ng COMELEC na disqualify yung kanyang kalaban. He can only win pag wala siyang kalaban. But pitted against Sara Duterte, it's
a no-brainer. It's no match at all. The only way that they can win against Sara is to prevent her from running. So, history is also against kay Speaker Romualdez. Wala pang Speaker of the House who ran for President ever won. Simulan po natin yan sa kauna-unahang naging Speaker after the EDSA Revolution, si Ramon Mitra ng LDP. He was defeated in the 1992 elections. Pagkatapos niyan, si Joe De Venecia lumaban, natalo rin. Si Villar, although hindi na siya speaker nung time na yun, senador na siya, galing di siya sa pagiging Speaker of the House. And he ran and he lost. So history is definitely against kay Speaker Romualdez sa kanyang ambisyon na maging presidente. So what's next? Well, aside from filing an impeachment complaint in 2026, I think Plan B will be the Ombudsman. Ito sigurong dahilan kung bakit si Boying Rimulya is so eager to be appointed as Ombudsman. There are two reasons, I think. One, he's protecting himself kasi alam niya, pababa na si BBM at pag wala na si BBM, wala na siya. So he has to have a position that will extend beyond the term of BBM. So ito yun, yung Ombudsman has a term that will extend beyond the term ni Marcos. He can also protect themselves at saka sila Marcos at yung kanilang mga kaalyado. And kung siya ay ma-appoint as Ombudsman, he can go against Sara Duterte pagdating sa pag-upo niya bilang Ombudsman. Kaya marami pa silang cards on the table that are at play at marami pa silang gagawin. Ang tanong lang dyan ay, kagaya ng ibang mga naging plano nila, magsasucceed ba ito? Kapag ang taong bayan ay mulat na, kapag ang taong bayan ay patuloy na nakamasid at nakatutok sa lahat ng mga pangyayari dito sa ating bansa, mahihirapan sila na isulong itong mga kasinungalingan, mga propaganda, at mga estratehiya na kanilang iniimplementa. Kaya tayo pong lahat bilang mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas, lagi ko yung inaanyayahan. Makilaho kayo, mag-participate kayo, mag-aral kayo. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.